nakapasok kayo sa 50th MMFF. Ayan. So, wag na tayong lumayo dahil ang title ng film ay Himala. Gusto kong i-relate sa lahat ng cast. Can you share with us your story kung paano nyo na-experience yung himala sa buhay nyo? And can you please introduce yourself, yung mga support team? Sorry, hindi ko inabutang kanina kung naipakilala sila. Sino muna gustong sumagot? Himala sa buhay ko. Hindi man ako natuloy magpare sa totoong buhay. At least dito sa Himala, naging pare ako. Yun na yung himala ko. Ano pong name? Sorry. Ako po si Floyd Tena. Ayun. Magandang hapon po. Ako po si Kaki Teodoro. Ako po yung gaganap na Nimia. Ang himala ko po sa totoo lang was getting this role noong 2018 and 2019. Actually, yung 2018. Kasi dream role ko to eh. And I wasn't sure kung makikita nila ako na fit dito sa role na to. Given na yung background ko dati noon, puro Disney musicals, Hong Kong Disneyland, Batibot. So sabi ko, paano ako mapupunta from Batibot to Pokpok, di ba? Sabi ko, paano natin gagawin to? Ipaglalaban ko talaga to. And kasi, I remember Sir Vince, we were watching the concert version of Himala sa PETA noon. And he said, alam mo, kaya mo tong Nimi eh. And that really gave me the spark. It really starts with just one person, and for me, si Sir Vince pa yun, who composed the musical, na, wow, feeling niya kaya ko yung gawin yung Nimia. Ita-target ko to, aaralin ko to, and pag nagkaroon ng pagkakataon in my lifetime, na ibalik at i-restage ang Himala isang musical, I will do everything to audition. Kung ano-ano pong balakid yung nangyari noon eh, I was abroad, nung callbacks, na parang kailangan, it felt like kinailangan kong patunayan. And out of everyone, na-cast na lahat, except yung Nimia. I think 3 beses akong na-callback doon. And I was really like, ano pa ba ang gusto nyong gawin? Direct, ano ba, kailangan itong topless, and di ko alam kung anong gagawin ko. Para na mapatunayan na ito po ay kaya kong gawin. And to my joy and just really dream come true moment na na-cast po ako dito. And it really, I would say, Himala isang musical. And ngayon, isang Himala is the miracle that keeps on giving. Honestly, we were very happily surprised when it was sold out, when we had a rerun, and then when we had this film, the opportunity to film this, and for the producers and our director to really take a risk and say, we want the original cast. Gusto namin yung mga theater actors na dadalhin sa pelikula. Lalo na sa MMFF, the venue. Kasi alam naman po natin, big stars, mainstream actors, blockbuster. So parang tataya po sila sa aming mga taga-teatro. And we were just very grateful for the trust, really. And that's why we're also very happy because the theater community, which is currently booming, na talagang we have their support. They're also, grabe yung support nila and anticipation for this film. And also for the cinema community as well. Na parang it's two worlds, two artistic worlds colliding. So honestly, it's just patuloy, miracle after miracle to be part of this project. Yun po. Salamat po. Thank you. Tama na po. Next. Hello, ako si David Ezra. I play the role of Orly. Ayan po, sa akin, itong same as Kaki, yung Himala and isang Himala, ano siya, yun mismo, itong getting the role is a miracle. Kasi yung Himala na musical ni Vincent De Jesus, yung legacy niya sa akin, or yung history niya sa akin is 20 years. Yung original staging nun, yung role ni Between Escalante was played by my mom. So, nung time na yun, niyaya niya ako manood ng musical niya so sa CCP, so I was 15 years old nung high school ako. Tapos, di pa ako kumakanta noon or hindi pa ako nakakanood ng any theater show. Tapos nung napanood ko siya, nung ginawa pa ni May Bayot nung time na yun, sila Isay Alvarez, yan.
At mother reveal Sino ba naman, yung mother Ayun, reveal. Ayun, original na nag-play ko ng Nanay Saling sa musical ni Vincent was Dulce. So, Dulce is my mom. So, yun po. Yung history niya sa akin mahaba. Tapos nung fast forward 10 years, nung stage nila yung 10th year anniversary concert, napanood ko si OJ Mariano as Orly. Tapos nung time na yun, kumakanta na ako. Tapos nung napanood ko siya sa role na yun, sabi ko, isa to sa mga roles na gusto kong gawin sa buhay ko. Kung kailan man yun. Tapos noon, 5 years after, nagpa-audition sila ng Himala, isang musical, and I got the role. So, kumbaga, mula nung bata ako, tulad ng sabi ni Kaki, it's just a gift that keeps on giving. Yung Himala na musical and also isang Himala. Kasi talagang 20 years na eh. Kumbaga, hindi ko siya sinimulang pangarapin. Sa gitna nun, pinangarap ko. Tapos sa dulo. Tapos after 5 years, andito na tayo. Isa na tayong pelikula. So, malaking Himala yun para sa akin. And also my first film. So, yeah. Hello po, ako po si Naomi Gonzalez. And I played Chayong in the film and in the stage play. Aside from what they said, no, I agree also na itong film na to ay napakalaking himala para sa aming lahat. This is something we didn't expect that would happen to us. And so hindi ko napapahabayan, I totally agree. And siguro ako ngayon, I just look at miracles every day. No? The little miracles we experience every day na hindi natin alam that to be in this room, with all of you is already a blessing and a miracle. And it just grounds us. This project grounded us in so many levels na it made us so grateful. Kasi nga, di ba, ang daming reason to be grateful about this film to Direk Pepe who trusted us and given us this opportunity to do this film. So, yun lang po. Every day is a miracle. Mahaba pa rin. Magandang hapon po. Ako po si Sweet Plantado Kyongson. I am playing the wonderful Mrs. Alba. She's the wonderful wizard of Kupang. Ako, like Naomi, I believe in miracles, whether small miracles, big miracles, every single day. That is how my faith is. But may sagot mo, bago ako mag-share sa sarili ko, may sagot ako kay Kaki. Oo. Si Direk Ed Lacson and I, and with Narca Bico, we're having lunch after an event. And tinanong ako ni Sir Ed Lacson, sino sa tingin mo pwedeng mag-name yan? Si Kaki Teodoro. So ako, sabi ko, subukan mo si Kaki. I think she can be a wonderful Nina. Talaga, yes! So, akong nag-miracle for you. You're my fairy godmother. Yes. Fairy Ako godmother. talaga, wonderful wizard of Kupang. Ako po, ang natatanging hindi kasama sa cast. I've watched the 2003 staging, 2013. I was good friends na by that time with Vince De Jesus. I watched the 2018 and 2019. Pero hindi po ako naghimala ever. So ang pinaka-miracle talaga ay mapasama ako. Kasi si Vince sabi sa akin, may gagawin ka ba sa ganyan? Sige, tingnan natin sis kung kaya ng schedule dahil per months. Kinabukasan sinali niya ako sa thread. So, na-stress po ako. Tapos yung reading po, grabe yung reading, table read with Direk Pepe and everyone from Unitel. Ang dami biglang schedule conflicts. So, nag-message ako kay Vito, kay Naomi. Matutuloy ba ako? Na-attach na ako doon sa script at saka sa cast. Tapos baka hindi ako matuloy. But yun, miracle of miracles, natuloy ako. I've had the best time with these wonderful people. Our captain of the ship, Direk Pepe, talagang hindi niya kami pinabayaan. And he let us grow. He allowed us. Sa lahat actually ng team niya. Grabe, from cameraman, sa lahat ng assistants. So, that is my Himala miracle. I thank you. Hi. Dagdag ko lang, speaking of, isa sa mga himala namin ay
yung Sandbox Collective at Nineworks Theatrical, ang theater companies na sumugal sa version na to noong 2018 and 2019. Hindi kami gumamit ng microphone, ng lapel. It was theater in the round. So gusto namin pasalamatan kasi sila talaga yung bumuo sa cast na to. So maraming salamat. Magandang hapon po sa kanila. Ako po si Between Escalante. Nagaganap po bilang Aling Saling. Nasabi na po nila lahat ng aming mga milagro sa palabas na ito. Pero sa akin po personal, himala po sa akin ang magkaroon ng family life that I have now. I never imagined I could be a mother. Now I am a mother of 2. And that experience informed how I built a relationship with Saling. Himala is also a family affair for me. Vince De Jesus first cast my sister in the concert version in PETA. Si Kalila Aguilos po ay gumanap bilang Nimia. And now, even my husband is part of the cast, Raymond Domingo. We were part of the cast in 2018. And it is such a blessing to work with the people you love. And ngayon, dumagdag na po yung mga mahal namin. Nandito na si Pepe, Madonna, marami. This is a family of Himalove. So, love is the greatest miracle. So, maraming salamat. Ricky Lee, Vince, Pepe, salamat. Tinitignan ako ni Direk Pepe, Aisel. Kailangan may kwento yung miracle mo. Okay. Marami akong miracle sa buhay. Parang araw-araw may miraculong nangyayari sa akin. So dito sa Himalag, syempre ang unang-una kong pasasalamatan si Sir Vince. Kasi kung Sir Vince, kung naalala mo, cast party po yun ng Rock of Ages. Tapos binulungan niya ako. Gate crush ako. Oo, sabi niya, alam mo, pwede ka mag-Elsa. Sabi ko, sino pong Elsa yun, sir? Sa Himalag. Sir, syempre ang takot ko dahil napanood ko po yung concert version ng Himala na talagang, totoo po ba? Kaya ko po ba yun? Pero ang tiwala po ni Sir at ng staging ng 2018-2019 hanggang dito po ka na Direk Pepe kay Sir Ricky. Maraming salamat po. Nag-recruit na pala ako. Nag-recruit po kayo, hindi nyo namamalayan, sir. So yun yung una kong himala na gusto ibahagi. Pangalawa, ang himala ko sa buhay na lagi kong ikinakwento sa mapakilala o hindi ay mirakulo ng pagpapagaling ng Panginoon sa aking pamilya. Very close at napakalapit ni Elsa sa puso ko. Dahil una, meron akong kapatid who was 21 years old then. Isa na siyang cancer survivor. So siya po ay pinagaling ni Lord from stage 2 lymphoma. Pero towards the 6th month of our chemotherapy, inatake naman sa puso yung 19-year-old brother ko. And ito po yung case ng myocarditis. Yung time na to, very rare ang myocarditis. Dumami ang myocarditis after pandemic eh. Oo. So ang myocarditis, ito yung pinatitigil yung muscles ng heart mo mag-pump. So kung ang beats per minute natin ay 80 to 100, sa kanya naging 20 beats per minute. So sabi sa akin ng doktor, nanganganib na talaga siya. Nanganganib na siya. So ako noon, naidala ko siya sa ospital kasama ng nanay ko, nakapaa. Tapos nakita ko ang nanay ko, namumutla, high blood din ang nanay ko. Sabi ko, ma, diyan ka, kukuha ko ng gamot mo, kukuha ko ng tsinelas, kukuha ko ng ATM, babalik ako. Pagbalik ko sa ER, naiyak na ang mami. Sabi ko, ma, bakit? Pinapirma na ako ng waiver. Sabi ko, ma, hindi. Talagang nung panahon na yun, yung confidence ko kay Lord, yun lang talaga ang kinapitan namin, ma, hindi. Mabubuhay si Aaron. His name is Aaron. And then, noon po, aktibong Kristiyano ako. And out loud, I prayed over him dito sa puso niya. And in the mighty name of Jesus, you are healed. Wala po siyang malay noon. Oo, kasi, ano nga bang tawag dun sa ganun? Defib, yeah. So in the mighty name of Jesus, ang kagalingan ng Panginoon mula ulo hanggang paa, dumadaloy ang dugo ng Panginoon sa'yo. And right there and then, I witnessed miracle. Bumuka po ang kanyang mata. And then, ang mami tumigil sa pag-iyak. Shinare ko sa churchmate ko, sabi ko, uy, alam mo ba,
naka-witness ako ng miracle. Sabi niya, ang tawag niya sa akin, ikaw, nagpagaling ka. Sabi ko, hindi ako nagpagaling. Ang Panginoon ang nagpagaling. Kaya po, totoong may miracle. Kaya si Elsa, naniniwala sa miracle yan. Naniniwala po ako sa miracle. At itong himala, again, miracle to na dumating sa amin lahat. Kami, sa iba-iba ang phase ng iba-iba yung eras ng aming life. But then, pinagbuklod-buklod po kami muli ng himala film na ito para ibahagi sa inyo kung ano talaga ang tunay na himala. At meron pong himala sa December 25. Yes! Grabe, naghimala siya at ang galing na ding maghimala in terms of segue. Ay, thank you. Oo. Kaya nga pala perfect casting kasi nga pag humipo ka ay nakakapagpagaling ka. Ayan. Ako, itong mga himalang po ito, ako naman po, mag-share po ako ng himala kasi bakit? Hindi naman ako part ng cast. Charot. Hindi. Hindi, ang gusto ko lang sabihin ay dahil sinabi ni Kaki and I also share what she said about casting as a theater actor, casting all these theater actors sa isang movie about miracles and about family and about community. Ang laki pong bagay sa aming mga parte ng actor. And what you can see on stage is the creme de la creme of Philippine theater. Kaya napakalaki pong bagay nun. Gusto ko lang din yung sabihin kasi ako naman, ang dream role ko talaga sa Himala, yung Nimia talaga. Oo. Yung Nimia talaga. Oo. So may plano na talaga ako niyan. Hindi. Pero ano kasi po, saksi po ako doon sa journey din ni Kaki kasi isa ako sa mga nasabihan niya ng, Ma'am, ano pa bang gusto nila? Nakakailan na akong punta. So, yun po. Ay, sana po ay mahanap din natin sa ating mga sarili kung ano-ano yung mga himalang iyon. Ngayong araw na ito sa ating pagising, sa ating pagbangon, ang mga himalang iyon. At syempre, yung pinakatahimik po na hindi pa natin napapakinggan. May tanong ako sa iyo ito advance talaga to eh. Pero yes, Sir Vince, if there's anything that you'd like to say. Our musical composer and director. Obviously, no, since 2003, may mga projects tayong hinahabol, ipaglalaban namin. Pero hindi naman sa ito lumapag lang talaga sa lap ko na tumawag si the late Soxy Topacio, mother ko sa PETA. Gusto mo mag-direct, mag-MD ng kasi si Ricky gagawin yung ganito. Sabi ko, si Ricky gagawin ng Tanghalang Pilipino. Sabi ko, sino pa naman ang baliw na hindi tatanggapin? Tapos nagkariran. Tapos yung cast pa namin nun, di ba? May friends, sila Isay, si Dulce, si May Bayot. So, tapos nag-rerun, nagka-concert. Kami nag-offer lang. Tapos, noong 2013 nagka-concert, sabi ko, ito na yan. Baka ito na. Kasi 10 years na eh. Tapos biglang, andyan si Top de Venecia and Nineworks and Sandbox Collective. Sabi ko, uy, may pumato na. Kapag dito Tapos nag-rerun ulit. Tapos sabi ko, ito na to. Tapos bilang, tumawag si Derek Pepe. Wala. Sabi ko, if it's not a miracle, what would you call it? Diba? Lumalapit lang siya ng lumalapit. So, I guess the energy, the family, the love. Kasi mahal namin talaga, ang kulit ng thread namin kung alam niyo lang. That is the miracle. That we're still together and talagang nanganganak siya. Nabubuntis siya at nanganganak siya in many ways. So, the whole production, this film is a miracle for us. At natanggap pa kami sa film fest, di ba? Parang, ano pa, di ba? Hello, thank you Lord. Yes, Sir Vince, since ikaw po ay nagsasalita na ngayon, that may himala. Yes. Hindi, because we're talking about miracles and I have to say, being a fan of Himala, your music in Himala is one of the most miraculous things, I think. So, ang tanong ko, pasensya na po sa magtatanong, pero importante po kasing maibulalas yung itong question na to. Like, in terms of your music, narinig ko po kasi na there's something that changed in the music. So ano po yung naging decision noon musically and how did you come up with that decision na bigyan ng bagong tunog yung Himala? If something's changed within me. Yes, something is not the same.
Originally, piano talaga to as nung sa play. And then may ambition kami na gawin natin orchestra pero mahal. So, and then nung maging film, sabi ko, hindi magta-translate ng piano sa film. It's, sa play pwede kasi na-confine kang ganun. So, sinabi ko kahit, sabi ko, gusto mo gawin natin rock? So, at dream din ni Sir Ricky, nalaman ko lang sa isang interview na gusto niya gumawa ng rock opera. So, doon na kami pumunta. At saka bagay siya sa set, na napakagandang set namin ni Erickson. Bagay siya sa buong grit, sa costume, sa lahat, sa color. So, parang natural lang na maging rock siya. Rock opera, rock musical. Tapos, with a twist, hindi yung, pero yung musicality is very rock and gritty and maangas. Yan. Alright, thank you very much. Isa yon sa ating aabangan kapag pinanood natin ang Isang Himala sa December 25. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating Q&A because we still have a few questions from our press. Yes po, sorry, kasi ang haba pala. Oo nga. Actually, may follow-up question ako kay Aisel. Kasi we all know na ang mga entries this year, ang lalaking ayan. Isa talaga, big stars like Ate V, Bossing, Mas Ganda, Prilio, ang dami. So, sa tingin mo, hello, ayan, naghihimala yung mic. Anong edge ng isang himala para dapat panoorin ng mga moviegoers? I think we have something new to offer. Being the only musical among the 10 entries. May cultural and historical significance po ang Isang Himala dahil base ito sa classic film ng ating national artist. At ano ang chance ito sa box office? Nangangarap kami na sana talaga kung panoorin ng marami. Actually, tangkilikin natin lahat. Pero yun ang baon namin. I think we stand out dahil kami ang katangi-tanging musical. At we have Direk Pepe na naminuno ng napakagandang pelikula namin. And syempre si Sir Ricky and the music of Sir Vince De Jesus. Plus, nabanggit ito ni Fee, sasama ko na yung sarili ko. Kasama ko po ang pinakamagagaling na aktor sa teatro dito sa ating bansa. Na sana po makita natin lahat yun. Pero personally ba, ikaw na pe-pressure ka? May pressure sa'yo? Na since first time mo rin, di ba, to join the MMFF? Mas gusto kong gamitin yung salitang excited. Mas excited po ako. Kasi ang hirap isipin ng pressure, nakakatakot yung word na pressure eh. Diba? But I just know and feel that we all enjoyed the process. We all enjoyed the filming of Isang Himala. Kung ano man ang outcome nito, alam ko we all did our best. At alam kong meron kaming mensaheng dala-dala para sa ating manonood. And dun namin gustong hugutin yung aming joy and excitement more than the pressure. Okay, thank you and good luck. Okay, maraming salamat po. Ayan, so sa buong pelikula po, lagi niyo pong maririnig yung Elsa Loves You dahil po si Elsa ay punong-puno ng pagmamahal at hindi lamang naman po si Elsa ang kayang magbigay ng pagmamahal. Kaya, Aisel, kung pwede kitang tawagin, kung kahit wala yung mic. Hindi ka dito. Huwag kang nagde-decide. Hindi ka dito. Nagde-decide ka naman eh. Basta, ayan. Siyempre, kailangan nating may masaksihan na isang mensahe para sa'yo. Kung galing siya sa Birhen, hindi natin alam. So, yes, let's go. Hi, Aisel! Well, nandito lang naman ako para i-congratulate ka dito sa iyong MMFF
entry na isang himala, grabe, pang MMFF ka na ngayon, ha? Well, alam mo naman that I am always here to support you and I am very, very, very proud of you sa lahat ng achievements mo. Hindi lang sa work, hindi lang sa career mo, pati sa buhay mo, lahat-lahat. And always remember that I am here for you anytime. Tawag ka lang, basta kaya ko, I'm always here for you.